Nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag. Mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan bilang mga magulang ng batang bibinyagan. Nais ba niyo siyang tumanggap ng sakramento ng binyag upang makaisa sa buhay ng Diyos at makaanib sa ating sambayan ng Kristiyano? Tugon, magulang, opo, ibig namin. Opo, ibig namin. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingan ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Opo, ibig na. Kayo naman mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kaya ng inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawa ng sambayan ng Kristiyano, kinagagalak mong tanggapin ang batang bibinyagan sa pamagitan ng pagkukrus sa kanyang noo. Kaya inaanyayahan ko kayo, mga magulang, mga ninong at ninang, upang krusan sa noo ang pabibinyagan. Kurusan sa no. Tatay, nanay, kurusan sa no. Mga ninong at ninang, kurusan po sa no yung bata. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hinging ipatong niya ang kanyang kamay sa mga ito. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagsuwayin, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tanda ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo kayo sandali. Ang sakramento po ng binyag ay una sa 7 sakramento na meron. Ano ba ibig sabihin ng sakramento? Mabuting sariwain din natin. Nagbubulungan na yung dalawa. Hindi ko pala kung ano pinagbubulungan. Naging 4 na sila. Ang sakramento po
ay isang paraan ng pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng mga palatandaan. Encounter with God through signs. Ano napansin nyo kaya? Ang unang hakbang na ginawa natin ay manalangin. Pangalawa, kurusan ng ama at ina yung bata plus ninong at ninang. Kaya sa binyag po, unang hakbang, pagkukrus sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kaya sa binyag, unang sakramento, ang tanda ng krus. Pagkilala sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa tatlong persona sa isang Diyos. Kaya maging malinaw ito sa atin. Sapagkat pag hindi malinaw ito, anong kahulugang maiuwi at maisa sa buhay natin? At magtataguyod sa atin sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Kailangan ay una pa lang maging malinaw na sa binyag, kumikilala tayo sa Diyos. Okay, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Pangalawa, mamaya, bubusan ng tubig ang ulo ng bata. Sasabihin ng pare, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit tubig? Tatandaan nyo biology subject nyo, elementary, high school. Ang tubig ang pinakamalaking sangkap ng katawan ng tao. At ang tubig ang ginagawang panlinis karaniwan sa tao, sa katawan ng tao. Nung araw, alam nila tubig. Nung kami maliit, naliligo kami sa ilog. Naliligo kami. Ilang karaniwang gamit ng tao sa kanyang pagkain, sa kanyang pamumuhay sa kabuuan, kailangan niya ang mahalaga ang tubig. Kaya una ay Diyos, pangalawa ay yung sangkap ng tubig. Okay. Sino kaya pinakamatandang ninong at ninang dito? Mga kapatid, naaalala pa ba ninyo kung anong epekto ng binyag? Ano ang bisa ng binyag? Bakit kayo nagsasadya sa simbahan? Bakit kayo naghihintay? Bakit kayo gumagawa ng mga ilang bagay para magpabinyag? Una po, sa binyag, pinatatawad ang kasalanang mana. Tingnan nyo kayo na anak nyo. Sino kamukha? Si Jonel ba? Si Rica? O kumbina? O hindi natin alam? Kung sa katawan may minamana, sa ugali may minamana, ganun din po sa binyag. May epekto ang binyag, yung kasalanang mana mula kay Adan at kay Eva, naging suwail sa Diyos. Ito pong kasalanang ito'y minamana rin ang bawat batang isilang sa daigdig. Do you know that? Kaya lahat tayo mahina, lahat tayo nagkakasala. Bunga tayo ng original sin, pangunahing kasalanan. Kaya lahat tayo, ganun. Yung kasalanang manang yun ang unang epekto ng binyag, pinatatawad ang kasalanang mana. Gugutom na ba kayo? Hindi pa raw. Sabi ni Jonel, sige, gugutomin kayo, baka bisita mo, Jonel. Pangalawang epekto po ng sakramento ng binyag, una kay pagpapatawad ng kasalanang mana. Pangalawa, ipinagkakaloob ang buhay Diyos sa bata.
yung tinatawag na sanctifying grace, pangunahing biyaya ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang bata'y binibinyagan at sa pamagitan ng sakramento ng binyag, pinagkakaloob sa kanya ang binhi. Binhi, nagtatanong kayo, iba sa inyo, di ba? Binhi. Pinagsisimulan ng buhay na walang hanggan. Yun po ibinibigay sa bata. Dalawa na tayo. Marami po ito Kaya nakikita yung pag-asawa. Pero hindi. Tatapusin ko na agad. Oo, ayaw na. Tuloy ko pa. Ngayon, pangalawa po. Pangatlo na tayo ngayon. Tayo'y sinisilang sa buhay na walang hanggan. Yun ang pangalawa. Pangatlo, kung si Kristo'y anak ng Diyos, may buhay siya bilang Diyos, walang hanggang buhay, tayo rin ay binabahagi na noon. Sa mga tuwid, tayo ay tinatawag na Kristiyano. Kay Kristo, brother of Christ, sister of Christ. Yun po ang dahilan kung bakit ang mga Katoliko at yung mga samahan nagtatawagan ng brother, sister. Sapagkat yung buhay Diyos ay sa kay Kristo, tayo rin sa pamamagitan sa sakramento ng binyag, binabahagi na ng binhi, pasimula ng buhay na walang hanggan. Tatlo na. Pangapat, tayo po ay nagiging templo ng Espiritu Santo. Tirahan ng Espiritu ng Diyos. Gusto niya sinasaniban ka ito. Ano sumasanib sa iyo? Kabutihan, kasamaan, Diyos o sino pa ba? Ganun po. Sa binyag din po ay binabahaginan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sumasanib sa atin ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin pangunahin ng pagmamahal. Kaya yung pagmamahal sa bata, pagmamahal sa buhay ng bata, galing sa Diyos yun. Tuloy sa ama't ina, pinagkakaloob sa mga anak at sa lahat ng makakasalamuha ng batang ito paglaki. Isa na lang, tayo po ay nagiging kasapi ng simbahang Katoliko. Last na tayo, isa. Panlima. Kaya mula ngayon, itong batang ito ay magiging kasapi ng simbahang Katoliko. Hindi siya kasapi o sa iba relihiyon, kundi sa simbahan. Tatandaan nito. Ayan po, karaniwang the 5 effects. Ito ang 5 bunga o epekto ng sakramento ng binyag. Patawad ng kasalanan, pagkarabinhin ng buhay na walang hanggan, nagiging kapatid ni Kristo, at sinasaniba ng Espiritu Santo, at panlima, yun, kasapi ng simbahang Katoliko. Okay? Kaya yung mga bata sa Ebanghelyo, meron daw mga bata lumalapit kay Jesus Sabi ro ng mga alagad, "Oy, huwag kayo lumapit dyan." Pinagbabawalan. Nagalit si Jesus. Sabi niya, hayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Nadinig niyo sa binasa. Sa mga katulad nila, tatanggap ng kaharian ng Diyos. Ano yung bata? Simple buhay. Simple. Pangalawa, pag bata, pag maliit, hindi ba nagsisinungaling Buti pa ako, nagsisinungaling. Okay, lumakin na. Ikaw man ganun din di ba? Natututo ko rin, totoo yan. Di ba siya? Sabi ko, totoo. Madalang po.
Madalang na, pero ganun din yun. Madalang o madalas, mas grabe lang kayo madalas. Pero sa punto ko ito, mga kapatid, isang bagay na lang. Kayo mga ninungat nila, kayo naman ang haharapin ko kayo. Marami nag-anak sa binyag, ano ba tungkulin nyo? Mga ninungat nila. Pangalawang ama. Pangalawang magulang, ama o ina. Kayo mga ninungat nila, kayo pangalawang magulang nitong batang bibigyagan. Kaya kayo yung bata ay hindi mabuhay, hindi mapakain, hindi mapag-aaral, kayo susuporta kay Jonel at kay Rica para yung bata ay buhayin. Kaya sponsor kayo. Sagot kayo sa huli. Kung hindi na kaya ng mga magulang, kayong mga ninungat nilang ang mananagot. Hindi sa tao, hindi lang sa mag-asawa na. Mananagot kayo sa Diyos. Okay? Nagigitiyan kayo, pero hindi laging madali ang managot. Maraming mga batang gano'n. Sa pag-stay ko dito, ilan yung mga batang nakilala ko? Napapakain, hindi mapag-aaral. Kung sakaling hindi mapakain, hindi mapalaki, hindi mapag-aaral yung bata, tungkulin po ninyo mga ninong at ninang na pag-aaralin din. At tungkulin din po nyo, palakihin sila na mabuti, marangal, mapagmahal na Kristiyano. Okay. Inaantok na yung dalawa. Tigilan ko na. Tuloy na po natin ang magbibinyag. Tumayo po tayo. Mga kapatid, halin at lumuhog sa Panginoong may kapal upang magiliw niyang kalingain ang batang ito. Ang mga magulang, mga ninong at ninang at ang sambayanan. Tugon ng Panginoon, dinggin mo kami. Para sa madalas sambayanan sa ating lupain upang sa patnubay ng si Pedrong Pastol na banal at ni Pablong tagapangaral, masipag niyang may sa papalaganap ang mabuting balita sa ating kapuluan at sa iba't ibang bansa. Manalangin tayo sa Panginoong binyagan o bibinyagan upang ang anghel ng Diyos ang pumatnubay at mag-adya sa kanila sa lahat ng masama. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga ninong at ninang, upang sa patnubay ni San Agustin magampangan nila ang tungkuling tawagan nila ang mga magulang sa tulungan nila ang mga magulang sa paghubog sa kanilang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin makapangyarihan, kung sa loob kang nagmamahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya sa tanda ng krus na banal. Lobin mo na ang batang bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng bagsuway ng nilikhang unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya'y mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Sa kapangyarihan ng tagapagligtas na si Jesucristo, kayo'y magpakatatag ngayon at magpakailanman. Ang
bendisyon ng tubig. Mga kapatid, halina't lumuhog sa Diyos sa nagkaloob sa kanya, ng kanyang buhay sa mga sumasampalataya at nagpapabinyag upang ang kanyang paglukog at paglingat ay maidulot ng tubig na puspos ng kanyang pagbabasbas. Ama naming lumikha, halina po kayo at basbasan ng tubig na gagamitin sa binyag. At ang mananampalataya sa sambayan ang naghatid sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dadalhin ko ito. Hahawakan ko yung bata ng ninong, ninang. Isa po sa mga ninang hahawak. Pag lahat ng ninong at ninang hahawak din sa bata, sa kamay, sa paa, okay. Ibig sabihin na magkaroon ng kaugnayan ang ninong at ninang sa mga bibinyagan o sa bibinyagan. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan na may likha ng langit at lupa? Tugon, opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos? Panginoon natin, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Tugon, opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kabanalan ng mga banal, o sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng nangamatay, at sa buhay na walang hanggan? Tugon, opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa pinahayag na katotohanan sa pamagitan ng sakramento ng binyag? Tugon, opo, sumasampalataya kami. Talaga bang bukal sa inyong loob ng batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa pinahayag natin ang pananampalataya? Tugon, opo, ibig namin. Hawakan po yung bata. Ninang, hawakan. Sige, bigyan mo sa Ninang, hawak. Hindi, tatapat yung ulo dito ng bata. Lahat po ng ninong at ninang hawak din sa bata. Pangalan ng bata? Kate po. Ha? Pangalan? Maria Jewel Kate. Maria Jewel Kate. Maria Jewel Kate. Jewel Kate. Ika'y binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang langis na ginagamit, binindisyonan, kaugalian noon pa ng mga tao itinatalaga sa Diyos. Kinukurusan ng langis ang mga hari, mga reyna, kung ano-ano pa, kahit hanggang sa ngayon merong mga bansa gano'n. Kaya ito po langis ng pagtatalaga sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Sana yung libro. Dali mo ito. Mike, dali mo.
Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng pagkakaloob ng Espiritu Santo na muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at pakailanman. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ito pong damit na puti sa binyag, takip kung tawagin dati. Ibig sabihin niyan ay mabuhay siya. Ayon kay Kristo, marangal. Kaya ibig sabihin niyan, tatay, nanay, palalakihin niyong marangal ang batang bininyagan. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo. Dumulog kayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay na nananalangin katulad ng itinuro ng Panginoong Hesukristo. Dasalin po natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang harian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Italaga din natin ang batang ito sa kalinga ng mahal na ina ni Jesus, ang mahal na Birheng Maria. Ama Ginoong Maria, puno ka ng grasya, Panginoong Diyos ang sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng may kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa kumpil at unang pakikinabang, dapat ninyong lubusin ang ating pinasimula. Ihanda nyo siya pagsapit ng araw sa pagtanggap ng sakramentong banal. Humayo kayong taglay ang kapayapaan bilang pagtanggap sa mga batang bininyagan. Pasalubungan natin sila ng palakpakan. Ninong, salamat po sa inyo. Salta ka na, Junel. Sige, pasalamat ka, ano? Sige. Salamat po sa inyo lahat sa pagbibigay niyo ng oras sa amin, Ninong, Nina. Sige, baka may sasabihin ka. Sige. Thank you po sa lahat ng Ito pong mga kandila, sisindihan nyo. Sige, lahat kayo. Alam ba niyo ito, kandilang malaki na ito? Tawagin, Paschal Candle. Ito po ang sagis ni Kristo muling nabuhay. At mula sa Kanya ang liwanag. Nakita nyo? Sa daigdig po, sa mundong ito, ang liwanag ng katotohanan ay kay Kristo nagbubula. Ito po ang ibig sabihin niya. Kaya hindi ko kani-kanino tayo naniniwala, kundi sa anak ng Diyos. Okay? Itago po ninyo yung kandilang sinindihan o ipagkaloob nyo doon sa pamilya na nagpabinyag. Huwag nyo itatapon o kung dumarating po, may sakit sa bahay, kung meron pong sakuna na dumarating, pwede po yung sindihan ito sa bahay ninyo. Dito po nagtatapos ang pagbibinyag sa batang anak ni na Jonel.
Johnny Del at Rica. Thank you very much. God bless you. For this child I have prayed, and you heard my cry. For this baby I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow to you this day, I dedicate this baby